Magandang araw po, muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po ay alas 4 po ng hapon na maulan. Araw po ng Miyerkules, June 5. Naalala ko po nung pumunta ko ng Batangas. Kailan ba yun? Basta nung nakaraang linggo po, nung nakaraang Martes ba, pumunta ko ng Batangas po. Pagbalik ko dito sa Malolos, galing ng Lipa, Batangas, meron po akong nakasakay na meron nung nakatag sa upuan, babae. Galing daw siya ng nag-abroad, galing siya sa Middle East. Tapos nagkutuhan kami ng buhay doon. Mahirap pala ang buhay doon. Tapos ay shout out nga pala sa kapatid doon, pala sa Middle East, si Rowena. Kumusta ka dyan, Rowena? Sana malayo sa gera. Gera, pinag-usapan namin noon, kakuituhan ko. Hindi ko rin natanong kung ang pangalan noon. Basta ang bahagi ko lang po ngayon, yung usapan po naming gera daw sa Israel, sa Gamas. Ngayong sa kasalukuyan po. Ngayon po, yung nabanggit po niya yung tungkol sa gera, sinabi po niya sa akin na hindi daw mahirap na matalo sa gera ang Israel, dahil ang Israel daw ay pinili ng Diyos. Yun daw ang bayan na pinili ng Diyos. Binanggit ko sa kanya na noon, pero ngayon panahon na tayo ng Kristiyano. Panahon na tayo ni Kristo. Yung panahon ng mga propeta, talagang paulit-ulit na pinagtanggol ng Diyos yung Israel. Paulit-ulit niyang inalagaan, kahit nagkasala man, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Talagang mahal talaga ng Diyos ng Israel. Pero nung dumating ang ating Panginoong Hesus po, ay hindi na yun mahalaga kung taga saan ka. Kung taga Israel ka man o Amerikano ka man, ang mahalaga, sumasampalataya kay Jesus. Ang maganda po siguro po hindi lang siya ang nagkaroon ng ganun agam-agam, dahil sa Bible po kasi yung Israel, di ba? Yung Israel, yung bansang Israel, mababasa mo sa Bible. Narinig ko na dyan, pero pangalan ng mga pare, mga pastor, yung bansang Israel, at yun ay pinili ng Diyos, panahon ng mga propeta. Pero, hindi lang po yung babaeng yun, sa palagay ko po, hindi lang yung babaeng yun ang nag-iisip ng ganyan, na ang Israel ay mahal ng Diyos, or pinili ng Diyos, ang Israel. Pero basahin po natin para malinaw po. Pero nabasa ko po ito noon, pero ulitin ko po. Ngayon po ay makulimlim po ang panahon. Kaya rest day po ngayon yung lingkod. Pakinggan po natin sa unang Herbio 1:2. Herbio 1:2. Pakinggan po natin Herbio 1:2. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit, sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kaniyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanglibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Narinig po natin, binasa na yung lingkod, Herbio po. Huwag niyo pong kalimutan, kung mayroon kayong Biblia sa bahay, tingnan mo Herbio 1:2. Ang sabi po dito, paliwanag na yung lingkod. Ang sabi po dyan sa nakasulat, nung una daw po, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno. Sino yun? Yung mga naunang tao po. Mga naunang tao, sila si Abraham, wala pa ng propeta. Naunang tao, yung si Abraham, sila si Moises, mga ganun, sila si Elias, mga ganun po. Mga naunang tao. Nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon daw, at sa iba't ibang paraan
sa pamamagitan ng mga propeta. O, tama ka naman po, kasi po, ang Diyos ng panahon ng mga propeta ay hindi po magsasalita yon sa mga taong bayan. Hindi. Magsasalita po yon sa mga propeta. Ang propeta ang kakasabi ng Diyos kung anong nais ng Diyos iparating sa Israel. Ngunit, may ngunit po eh. Parang may division eh. Ngunit, itong mga huling araw, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang anak. Okay? Si Jesus po yun. Ang kaniyang anak ay yun ang napiling tagapagmana sa lahat ng bagay dito sa mundo. Nilikha daw ang mundo sa dahil sa kanyang anak. So, yung ngunit na yun po, division po yun. Panahon ng mga propeta, wala na yun. Nung panahon ni Jesus, wala na yung mga propeta eh. Yung huling propeta po sa lumang tipan, si Malakias. Pagkatapos po noon, pag Mateo, nung dumating po ating Panginoon Jesus, wala na pong propeta kundi ang sabi po niya sa Herbio 1:2. Ngunit, nitong mga huling araw, nagsalita ang Diyos sa atin po mismo, sa pamamagitan ng kanyang anak, sa atin po mismo. Iniba na po ng Diyos ang paraan ng pagliligtas. So, hindi na po yung taga-Israel ka man o saan ka mang dako ng mundo. Basta po mananampalataya kay Jesus. Kaya, hindi na po yung Israel. Wala na po yun. Kasi yung Israel, panahon na tayo ni Jesus ngayon, Kristiyano na tayo ngayon. Kaya noon po yun yung Israel. Pero yun po ang sagot sa mga katanungan kung may ibang tanong man. Pero kung mayroon pong nais mag-comment, pwede din naman po at magtanong na yung Israel ay hindi na po yun inaaring ganap sa kautusan ni Jesus. Kasi po, yung Israel po, yun yung mga kautusan ni Moises. Pero yung kautusan ni Moises na yan, hindi po gawa ni Moises yun. Utos din ng Diyos kay Moises na iparating mo sa ambayan itong nais ko. Pero ngayon po ay kautusan na ni Jesus. Nung dumating po si Jesus, ang ating Panginoong Jesus sa mundo, bago siya umakyat sa langit, nung muli siya nabuhay, ang sabi po sa kanyang mga alagad, kung paano ako isinugo ng aking ama, gayon isinugo ko kayo. Okay? Kaya yung mga apostol naman niya po, nangaral, at alam naman ng apostol niya na mamatay siya, sila lahat, 12 sila. Sinulat nila sa Bible. Sinulat po nila, ay mababasa po natin sa panahon ngayon. Yung turo po ni Jesus, ang ating batayan ngayon sa ating araw-araw na pamumuhay. Wala na po yung Israel. Panahon ni Moises, wala po yun. Binago na po ng Diyos. Yun po ang noon sagot sa mga katanungan. Muli po ang inyong lingkod, si Proy. Ingatan po kayo ng Diyos.